Namang loan app ang sisilipin natin dito, and yung pangalan ng loan app na to ay Sipa Utang Peso. Just the other day, napansin ko siya kasi lumabas yung ad niya dun. While I was checking one of my videos, tingnan nga natin kung pwede ba siyang bigyan ng ating mga personal information. Panahon ngayon, dapat tayong nag-iingat tayo, diba? Mabalak pala kayo na umutang dito, wag muna. Kasi meron akong mga screenshots na ipapakita sa inyo para kayo makapag-decide kung talaga bang itutuloy nyo o hindi. Ang dami na nila guys at dapat ingat tayo, and this is what my channel is for. Muna yung nag-try para yung gagawin nyo na lang in the end is magdi-decide kayo kung dapat pa ba itong bigyan ng personal information ko. My videos are not sponsored, so please subscribe, hit that like button. It will let me know if you want to see more videos like this. Itong Sipa Utang Peso is under LHL Online Lending. Incorporated na download po sa Google Play Store, everyone, but huwag nyo munang i-download. Dahan-dahan lang. Huwag nyo munang i-download, guys. Kahit na yung sinasabi niya, pwede daw siyang magpautang up to 20,000 pesos. Higher amount, ano ba itong mga sinasabi nila sa ads? Flexible and easy to operate. Lahat naman sila ganun yung sinasabi, di ba? Kaya manood na lang muna kayo. Promises are made to be broken. So, ito po yung kanyang personal, yung statement niya. Kailangan mag-a-agree kayo dito bago kayo magkapag-proceed. May nagbabasa pa ba nun? So, mag-a-agree ka dito bago ka makakapag-proceed. Hihingin niya na yung phone number mo. Tapos, pipindutin mo yung get code na yan. Saka mo i-click yung I have read and agree. Tapos, i-click mo yung login. Yan, sisilipin ka ano yung meron sa cellphone nyo. Access sa approximately yung GPS data nyo. Sisilipin niya. Alam niyo na kung anong sagot dyan. At hihingi siya ng permission na pictures and record video daw. At silipin yung mga messages nyo. Send and view messages. Nakakatakot. Phone number pa lang, yung hiningi sa'yo, nagpakita na siya ng credit limit na maaari niyang i-offer. Sabi niya, 8,000 daw para sa akin. So, kung gusto mo magpatuloy, syempre, i-click mo yung get my credit limit, diba? Tapos, hihingi niya yung mga information mo like surname, given name, middle name, ID type, ID number, tsaka birthday. So, ano yung mga IDs na tinatanggap nito? So, tinatanggap niya is UMID, Social Security, or SSS, National ID, Driver's License, Passport, Postal, PRC, Voter's ID, PhilHealth, PIN. Kung anong meron sa'yo, then, bigay mo yun, tsaka saka ka magpatuloy. And then, gender, marital status, educational attainment, email, Facebook. Kukunin niya yung Facebook name mo. Current address, detailed address, and residence status. So, ayan guys, yung mga information na hihingin niya. Tapos yung job information naman, ayun. Yung ano lang, kasi kahit nasabihin mong unemployed ka, ganun pa rin yung mga information na hihingin niya, di ba? Walang sense. So, kasi kailangan mong patuloy, so dapat just fill it out the best that you can. Hihingin siya ng mga payday 1, payday 2, company address. Kung unemployed ka, dilagay mo na lang yung residence mo. Moving on, i-click mo yung next at meron siyang reminder. So, dapat aware. At yung hihingi niyang reference sa'yo is dalawa lang. Pero dapat alam nila na sila yung tatawagan kung sakaling hindi ka makontak. So, ayun, pipicturean mo yung ID mo pagkatapos mong ibigay yung ID number. Depende yan sa kung anong ID type yung binigay mo. At magsa-selfie ka kasama yung ID mo. At hihingi rin siya ng additional information like mga BIR, yung mga employee ID, yung ganon. At hindi siya, I don't think it's optional. And mukhang, at this point mukhang familiar siya. Para siya si Paghiram. Kung nabigay ko yung mga information, yung kaninang 8,000, naging 2,005 na lang. Ayun. Kasi sinabi ko kasi unemployed. Click mo yung apply for a loan at meron siyang disclosure statement na kailangan mong i-click yung allow. Yung offer niya, 2,500. Sabi niya 150 days daw. Gugulatin ka nito. So, at least nakikita mo na kaagad kung ano yung mga fees niya. So, 2,500. Kung e-wallet, meron siyang 25 pesos na transfer fee. At bank, 25 pesos din na transfer fee. MU Willier, medyo mahal, 130. Basta duda ako sa app. Yung MU Willier, yung pinipili ko para walang auto-send. Kaya yun, bago mo i-confirm, lalabas po yung kanyang loan details. Buti naman at ganun. Dito ka makakapag-isip kung talagang igugo mo o hindi. Kaya dun sa 2,500, sabi niya 150 days daw. Which hindi na kakalok. Yung credit, meron siyang credit assessment fee, 175. Platform management fee, 575. Payment expense,
Ewan ko bakit ganon. 200 transfer charge kasi MD Willier yung pinili ko 130. Tatanggap mo is 1,420. Sana nagdagdag pa sila ng isang charge, yung Nevermind charge. Minus nila lang yung buong 1,004 para wag na lang. Sa dami ng charges nila, uutang ka pa ba talaga dito? Ayun, matatanggap mo sa 2,500 na loan is 1,420. Yung may interest pa na 100. Saka yung total mong babayaran is 2,600. Luging-lugi ka dito mga bes. Yung first na babayaran mo after 7 days. After 7 days ha, 2,500. Tapos yung yung interest niya, saka mo babayaran next year pa. Ano ba? May 14. Kunyari 150 days siya. Pero drama lang yan. Kung papayag ka, syempre i-click mo yung next. Pero kung ayaw mo, di wag mo na lang i-click yung next. Kung agad maniwala dito kahit na sinasabi niya dun sa Google Play Store, meron siyang 4.3 reviews kasi hindi lahat natutuwa sa kanya. Check nyo yung mga sinasabi na tao, especially yung mga nagbabanggit ng numbers saka mga fees. Doon na kayo kumuha ng clue kung talaga bang okay yung load up o hindi. So para sa akin, hindi po siya recommended. Kahit na sinasabi mo ba mga emergency, sobrang hindi talaga siya recommended kasi ang laki-laki lang kinakaltas niya. Imagine 2.5, kakaltas niya konti na lang, 50% na lang ng loan mo matatanggap mo. So, luging-lugi ka dito at ayoko sa mga ganitong drama. Ahirapan yung pag-delete ng account dito. Kaya guys, kung hindi nyo pa nada-download to, sana napanood yung video na to para nakikita nyo yung paano bang pag-apply at kung okay ba siya. Kasi yung layunin naman talaga natin dito is to avoid headaches, diba? Prevention is always better than cure. Huwag kayo kaagad ma-fall dito. So, I hope na-appreciate nyo ng video na to. And if you did appreciate this video, leave me a like para alam ko na gusto nyo yung mga ganitong klaseng mga content or reviews. And if meron man ako nakalimutan, lagay nyo sa comment section. And kung meron man kayong mga loan apps na gustong ipasilip, let me know as well. Hindi po recommended para sa akin to si pautang peso kahit na sabihin mo pang for emergency kasi sobrang lugi ka dito. At least that's my opinion ha. Pero nasa inyo pa rin yan kung utang kayo o hindi kasi decision nyo naman yan eh. Yung sa akin lang is, again, right expectations. So, let me know what you think everyone. And that's all for today and I'll see you on my next vlog. Bye!